Sa gitna ng pagpigil hininga ng buong mundo, habang nasasaksihan ang madilim na kaguluhang bumabalot sa Iran, isang pagbagsak na tila hindi maiiwasan at isang usapin na lamang ng panahon, walang sino man ang makapaghuhula na ang pangalan ng isang bansa sa Timog Silangang Asya ay mas madalas pang babanggitin ng mga kanluraning analista kaysa sa mga pinakamakapangyarihang superpower. Ano ang dahilan kung bakit ang Pilipinas, isang bansang palaging nagpapakita ng kababaang loob at katahimikan sa entablado ng daigdig, ay biglang naging sentro ng pandaigdigang atensyon? Ngayon, sabay-sabay nating bubuklatin ang mga pahina ng walang katulad na kwentong ito. Sa kalaliman ng gabi sa Maynila, ang puso ng arkipelagong bansa ay tila gising pa rin. Ang malamlam na dilaw na ilaw mula sa mga makasaysayang distrito ng Intramuros ay humahalo sa maningning na liwanag ng mga nagtataasang gusali. Ang anino nito'y sumasalamin sa tubig ng Ilog Pasig na dumadaloy na parang ugat ng 1,000 taong sibilisasyon na patuloy na pumipintig sa sigla at buhay. Subalit, sa kabilang panig ng mundo, ang kadiliman ay hindi lamang senyales ng gabi. Ito ang multo ng kawalang tatag na humahagibis na parang kidlat, bumabalot sa buong gitnang silangan. Sabay-sabay na naglabas ng mga kagyat na balita ang mga pandaigdigang ahensya. Ang Iran ay nahaharap sa pinakamatinding krisis panloob sa loob ng maraming dekada. Ang ekonomiya ay bumubulusok. Ang mga protesta ay kumakalat na parang apoy sa kagubatan. Ang istruktura ng pamahalaan ay nagsisimulang magkabitak-bitak at ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ay yumayanig na tila malapit ng mawasak. Sa loob ng isang newsroom sa London na puno ng usok ng kape, ang geopolitical analyst na si Daniel Croft, isang veteranong kanluraning iskolar, ay nakatutok sa 12-dosenang kumikinang na screen. Hindi siya gaanong nagulat sa nagbabadyang pagbagsak sa Tehran. Matagal nang naipon ang mga palatandaan ng pagkabiyak. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang mga daliri sa keyboard ay hindi ang balita mula sa Tehran, hindi ang galaw ng Washington, at lalong hindi ang pahayag mula sa Brussels, kundi ang Maynila. Bakit lumilitaw ang pangalang ito sa mga ulat ng intelligence nang mas madalas kaysa karaniwan? Bulong ni Daniel sa sarili, habang pinipikit ang mga mata at sinusuri ang napakaraming panloob na ulat mula sa mga nangungunang ahensya ng paniktik. Lahat ay tumuturo sa iisang kababalaghan. Sa mga linggo ng pinakamatinding tensyon, ang bansang pinakatahimik kumilos, ngunit may pinakatumpak na mga hakbang ay ang Pilipinas. Hindi naglabas ng matatayog na pahayag ang Pilipinas. Hindi nila ipinangalandakan ang kanilang sarili bilang leader ng malayang mundo. Hindi nagpadala ng malalaking barkong pandigma sa Golpo para magpakitang gilas. Ngunit sa isang mahiwagang paraan, ang anino ng mga diplomatang Pilipino ay naroroon sa halos lahat ng mahahalagang dialogo mula sa mga bansa sa Golpo, mga kapangyarihan sa Europa, Tsina, India, hanggang sa blocking non-aligned movement. Ang pag-usisa ni Daniel ay umigting. Dati niyang itinuturing ang Pilipinas bilang isang matalinong manlalaro sa rehiyon, isang maestro ng tinatawag nilang diplomasyang tulay. Matatag ang pundasyon ngunit may kakayahang umangkop ang mga sanga upang mapanatili ang balanse. Ngunit hindi niya kailanman inisip na sila ay magiging isang mapagpasyang salik sa isang krisis na may pandaigdigang saklaw. Gayunpaman, ngayong gabi, ang agos ng impormasyon ay binaligtad ang lahat ng kanyang akala. Ang mga bulong-bulungan sa komunidad ng paniktik ay nagsasabing isang mataas na antas na delegasyon mula sa Pilipinas ang tahimik na nagtatag ng komunikasyon sa hindi mabilang na mga paksyon mula sa mga puwersang sumusuporta sa gobyerno ng Iran, mga oposisyong nasa ibang bansa, mga kinatawan ng mga korporasyon ng enerhiya sa Golpo, hanggang sa mga tagapamagitan sa Europa. Walang sinumang puwersa ang tunay na nakakaalam kung ano ang estratehiyang niluluto ng Pilipinas. Sa malaking screen ni Daniel, lumitaw ang mga imahe ng nag-uumapaw na tao sa mga lansangan ng Iran. Ang sigawan ng mga islogan ng protesta ay humahalo sa tunog ng mga sirena na pumupunit sa katahimikan ng gabi. Samantala, libu-libong milya ang layo sa isang tahimik na silid sa Roxas Boulevard sa punong tanggapan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, ang kalihim at ang kanyang piling koponan ay nakaupo pa rin sa paligid ng mesa ng pulong. Ang espasyo ay nababalot ng katahimikan. Walang nagsisigawan, walang nagpapakita ng pagmamadali o pagkabahala. Ngunit ang mga mata ng lahat ay nagkakaintindihan sa isang malupit na katotohanan.
Ang mundo ay ganap na magbabago sa loob lamang ng ilang araw. At sa katahimikan ng gabing iyon sa Maynila, isang bansang dumaan sa maraming pagdurusa ng kasaysayan, isang bansang madalas pumili na umatras at magbigay daan sa entablado, ay hinahasa ang mga hakbang na may kapangyarihang baguhin ang balanse ng isang buong rehiyon. Kinuha ni Daniel ang kanyang pluma at, sa unang pagkakataon, isinulat mismo ang pamagat para sa kanyang matalas na pagsusuri. Habang sumisigaw ang mga superpower, bumubulong ang Pilipinas. At ang mundo ay nagsimulang makinig. Hindi pa niya alam na ito pa lamang ang pambungad na kabanata sa isang kwentong magpapabago sa pananaw ng buong sangkatauhan sa Pilipinas. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ng taglagas sa Maynila ay tumagos sa manipis na kurtina sa silid pulungan sa mataas na palapag ng gusali ng DFA. Ang mahabang mesa na gawa sa kahoy ay payak ang ayos, walang anumang karangyaan. Sa mesa ay mga salansan lamang ng mga dokumento, mga mapa ng gitnang silangan, at mga ulat tungkol sa pagbabago sa merkado ng enerhiya sa mundo. Lahat ay maayos na nakasalansan. Ang katahimikan ay sapat na para marinig ang paglipat ng bawat pahina. Ang mga mahahalagang taong nakaupo sa silid na ito ay hindi mga general na puno ng medalya at hindi rin mga dambuhalang negosyante. Sila ay mga bihasang diplomatiko ng Pilipinas, mga taong kilala sa kanilang malamig na pag-iisip, kahinahunan at malalim na karunungan. Hindi lamang nila tinitingnan ang krisis sa Iran sa pamamagitan ng lente ng pagbagsak ng isang rehimen. Ang kanilang pananaw ay mas malayo, nakikita ang mga alon ng pagyanig na kasunod nito. Maaring sumirit sa langit ang presyo ng langis, maisasara ang mga mahahalagang ruta ng kalakalan, magkakaroon ng matinding panik sa merkado ng pananalapi, at isang bagong polarisasyon sa mundo sa pagitan ng mga superpower ang mabubuwag. Ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ay dahan-dahang binuksan ang isang folder bago nagsalita ng isang pangungusap na nagsilbing gabay para sa buong operasyon. Hindi tayo sasali sa anumang alitan, ngunit kailangan nating ipaunawa sa lahat ng panig na ang Pilipinas ay isang ligtas na lugar para sa tapat na dialogo. Ito ang puso ng sining ng diplomasya ng Pilipinas sa panahon ng krisis. Walang padalos-dalos na paghatol, walang paggamit ng matatalim na salita para subukang pasayahin ang sinuman, walang pagmamataas na itinalaga ang sarili bilang tagahatol. Sa halip, itinayo nila ang kanilang sarili bilang isang matibay na tulay, isang tulay na mapagkakatiwalaan ng lahat ng panig na tawirin. Kahit na ang mga tumatawid ay may hawak pang armas at naguunggulan sa kawalan ng tiwala sa isa't isa. Kasabay nito, sa mga embahada sa Singapore, Doha, Ankara, Paris at New Delhi, nagsimulang magpadala ng mga lihim na mensahe ang mga dayuhang diplomatiko. Isang tahimik na balita ang kumalat. Ang Pilipinas ay nagbubukas ng isang di-formal na channel ng dialogo, isang lihim na koridor para sa maraming paksyon na hindi magkaharap. Ang isang panig ay natatakot na manmana ng mga superpower. Ang isa ay natatakot mapahiya kung hayagang susuko, habang ang iba ay nanginginig sa mga pakana ng kanluran. Ngunit sa huli, lahat sila ay sumang-ayon sa isang punto. Ang Pilipinas ay walang lihim na agenda na mapanganib. Sa malamig na mundo ng diplomasya, ang tiwala ay hindi sinusukat sa laki ng teritoryo o lakas ng militar, kundi sa kakayahang tumupad sa pangako. At inipon ng Pilipinas ang kapital na ito sa loob ng maraming dekada, kahit na halos hindi sila gumagastos sa pag-aanunsyo o pagpapakitang gilas. Ang Pilipinas ay may komprehensibong estratehikong pakikipag-ugnayan sa parehong kanluran at sa mga kapangyarihan sa silangan. Walang direktang alitan sa mundo ng gitnang silangan, may malalim na mga channel ng dialogo sa Tsina, India at ASEAN, at laging nagpapakita ng malalim na paggalang sa komunidad ng mga Muslim. Higit sa lahat, kilala ang Pilipinas bilang isang bansang mas nakikinig kaysa nagtuturo. Sa London, unti-unting nabuo ang larawan sa isip ni Daniel. Inutusan niya ang kanyang koponan na kunin ang lahat ng tala ng mga internasyonal na pagpupulong sa nakalipas na 6 na buwan at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Maaaring wala ang Pilipinas sa mga pangunahing pahayagan, ngunit sila ay naroroon bilang isang tagapangasiwa sa anino sa halos lahat ng mahahalagang kaganapan mula sa seguridad sa enerhiya, seguridad sa pandaragat, mga operasyon sa paglikas ng mga sibilyan, hanggang sa paggarantiya sa mga humanitarian corridor. Mabilis na nag-type si Daniel sa kanyang keyboard, nagdaragdag ng isang matalim na linya sa kanyang draft.
maraming superpower ang maaaring magmay-ari ng kapangyarihan sa likod ng bawat pinto. Ngunit sino ang tunay na may hawak ng susi para buksan ang mga pintong iyon? Hindi pa ganap na nakikita ng mundo ang kabuuan ng sitwasyon, ngunit sa mga tahimik na silid-pulungan sa Maynila, isang bagong antas ng diplomatikong laro ang nagsimula, isang laro na hindi mapapanalunan sa pamamagitan ng ingay at pananakot, kundi sa pamamagitan ng tiwalang unti-unting itinayo, hanggang sa ang buong mundo ay masandal sa pader at mapilitang aminin. Sa gitna ng lahat na nag-aagawan sa mikropono upang sumigaw, ang Pilipinas ang tanging bansang nakakaalam kung kailan manahimik at kung kailan magsalita para baguhin ang takbo ng mundo. 3 araw pagkatapos, ang apoy ng kaguluhan sa Iran ay lalong lumaki. Ipinakita ng mga imahe mula sa satellite at mga ulat sa lapangan na maraming mga istrukturang administratibo ang ganap ng paralisado. Ang mga malalaking lungsod ay lubog sa kaguluhan. Ang sistema ng pagbabangko ay nagsara ng walang katiyakan. Ang transportasyon ay naputol at ang mga desperadong tao ay nagsimulang mag-agawan sa mga natitirang supply. Kasabay nito, ang pandaigdigang merkado ng langis ay agarang tumugon sa isang nakakatakot na pagyanig. Ang presyo ng krudo ay tumaas na parang isang talampas, na nagtulak sa maraming bansa na magpatawag ng mga kagyat na pulong. Sa Europa, pinagpawisan ang mga gumagawa ng patakaran sa pag-iisip ng posibleng kakulangan ng enerhiya para sa darating na taglamig. Sa Asya, ang mga refineryo at mga kumpanya ng shipping ay nagmamadaling isinagawa ang kanilang mga contingency plan. Sa gitnang silangan, ang mga kalapit na bansa ng Iran ay nangangamba na ang apoy ng kaguluhan ay tumawid sa kanilang mga hangganan. Ilang gobyerno ang piniling manahimik, habang ang iba ay naglabas ng mga walang laman na banta. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin upang hindi na lalong lumala ang sitwasyon. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay tiningnan ang larawang ito mula sa isang ganap na naiibang pananaw. Sa isang lihim na pagpupulong, iminungkahi ng mga diplomatang Pilipino na paghiwalayin ang krisis sa 3 antas. Una, ang panloob na krisis ng Iran. Pangalawa, ang epekto nito sa rehiyon. At pangatlo, ang pandaigdigang pagyanig. Kung ang lahat ng panig ay mag-uunahan lamang na makisawsaw at manghimasok sa unang antas, walang sino man ang makakapigil sa mapanirang epekto sa pangalawa at pangatlong antas bago mahuli ang lahat. Sa kritikal na sandaling iyon, gumawa ng isang hakbang ang Pilipinas na walang sino mang bansa ang inaasahan. Sa halip na maglabas ng pahayag ng pagkondena o magmadaling pumili ng panig, gaya ng karaniwang ginagawa ng kanluran, nagmungkahi ang Pilipinas ng isang dialogue framework for de-escalation na nakatuon lamang sa mga issue kung saan ang lahat ng panig ay may pangunahing interes. Protektahan ang buhay ng mga sibilyan, panatilihin ang katatagan ng mga ruta ng transportasyon ng enerhiya, tiyaking hindi aatakehin ang mga embahada at dayuhan, at panatilihing bukas ang daloy ng tulong pantao. Ang planong ito, bagamat parang mga pangunahing diplomatikong salita lamang, ay may dalang isang di nakikitang kapangyarihan na nagbubuklod dahil sa panahong nagbabantayan ang mga panig at pinipilit ang isa't isa na pumili ng kampo, inihagis ng Pilipinas ang mga panukala na walang sinumang bansa ang maglalakas loob na hayagang tanggihan. Subukan mong isipin, kung ang isang bansa ay tumanggi na protektahan ang mga sibilyan, ang kanilang internasyonal na imahe ay agad na masisira. Kung may isang puwersa na maglakas loob na harangan ang tulong pantao, sila ay magiging kaaway ng buong mundo. Hindi gumamit ng puwersa ang Pilipinas. Sa halip, sa pamamagitan ng kahusayan ng kanilang diplomasyang tulay, dahan-dahan nilang ginabayan ang lahat ng paksyon na pumasok sa hawlang kanilang inihanda. Nakatanggap si Daniel ng impormasyon mula sa mga lihim na source sa Brussels. Ang mga matataas na opisyal ng European Union, EU, ay tahimik na nagpapasapasa ng balita tungkol sa Philippine Formula. Ang formulang ito ay hindi nag-aambisyong lutasin agad ang buong sigalot. Sa halip, pinipigilan nito ang tuluyang pagguho, hinahadlangan ang mas malalang sitwasyon at sa gayoy lumilikha ng mga puwang para sa mas malalim na dialogo sa hinaharap. Tunay na humanga si Daniel. Karaniwan, ang mga ganitong uri ng internasyonal na balangkas ay inilalabas lamang ng mga superpower o sinusuportahan ng isang malakas na alyansang militar. Ngunit sa pagkakataong ito, inako ng Pilipinas ang papel na iyon gamit ang mas limitadong material na yaman
na pinunan ng isang ganap na soft power. Walang paksyon ang nakaramdam na sila ay minamanipula o tinatakot ng Pilipinas. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang makalanghap ng balita ang mga investigative journalist sa buong mundo. Iniulat nila na maraming bansa ang nagtatatag ng mga lihim na hotline na direktang kumukonekta sa isang di-formal na sentro ng koordinasyon na matatagpuan sa Maynila. Walang mga magarbo at nakunan ng kamerang pagkakamay, walang mga press conference na may gintong palamuti. Mayroon lamang isang maliit at tahimik na agos ng impormasyon na kumakalat, isang bansa sa Timog Silangang Asya ang gumagamit ng sining ng katahimikan upang muling itatag ang kaayusan sa gitna ng unos ng kaguluhan. At habang lalong yumayanig ang Iran, mas lalong napagtanto ng mundo. Hindi lamang nanonood sa tabi ang Pilipinas, sila ay nagiging isang matalinong konduktor na nagtatakda ng ritmo ng pagtugon ng sangkatauhan sa sakuna. Sa isang government guest house na nakatago sa labas ng Maynila, napapaligiran ng mga mayayabong na puno at katahimikan, may isang katamtamang laking silid-pulungan. Halos walang anumang palatandaan na ito ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang lokasyon sa mundo sa araw na iyon. Walang dalawang hanay ng mga bandila ng bansa na nagwawagayway, walang dose-dose ng mga litratista na nakaabang, at walang pulutong ng mga reporter na sabik sa balita. Sa loob ng silid, mayroon lamang ilang mga opisyal ng diplomasya ng Pilipinas, mga tasa ng mainit at mabangong kapeng barako na nakalagay sa mesa at isang agenda na nakalimbag sa pinakasimpleng font. Ngunit sa araw ding iyon, ang mga kinatawan mula sa mga magkakaaway na puwersa, mga taong hindi kailanman hayagang umupo sa iisang mesa, ay tahimik na pumasok sa silid, isa-isa. May gumamit ng peking diplomatikong pasaporte, may dumaan sa mga espesyal na daanan na inayos ng paniktik, at mayroon pang dumating na walang dala kundi ang sarili, walang mga kasama. Lahat sila ay pinagpapawisan ng malamig habang natatanto na kung ang kanilang presensya dito ay mabubunyag, agad itong magpapasiklab ng isang pandaigdigang krisis pampulitika. Hindi tinawag ng Pilipinas ang pagpupulong na ito na negosasyon dahil ang salitang iyon ay nagdadala ng bigat ng pagsuko at kabiguan. Tinawag nila itong konsultasyon para sa katatagan, isang pariralang sapat na magaan upang maupo ang mga panig ng hindi nararamdamang napapahiya, ngunit sapat din ang kalabuan upang ang bawat isa ay malayang makapag-ulat at makapagpaliwanag sa kanilang mga pinuno. Ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas na may mahinahong kilos ay nagsimula sa isang maikling talumpati na parang matalas na bato. Ngayon, narito tayo hindi para hatulan kung sino ang tama at sino ang mali. Narito tayo upang alamin kung ano ang hindi na dapat pang bumagsak. Isang pangungusap lamang at ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang katahimikan ay nakakakilabot. Ang pangungusap na iyon ay mahusay na tinanggal ang lahat ng bitag ng paninisi. Inilipat ang buong pokus ng mga isip na puno ng pagdududa patungo sa mga pinsalang kailangang pigilan sa halip na mga kaaway na kailangang talunin. Ito ang natatanging galing ng diplomasya ng Pilipinas na kalaunan ay sinimulang suriin at pag-aralan ng mga kanluraning iskolar ang pagpili ng mga salitang hindi naglalagay sa sinuman sa alanganin, ngunit may kapangyarihang itulak ang lahat na sumulong. Sa buong proseso ng konsultasyon, sinubukan ng mga kinatawan ng ilang makapangyarihang bansa na isingit ang mga elemento ng pakikialam sa panloob na politika ng Iran, nais ituro kung sino ang dapat managot. Ngunit ang koponan ng Pilipinas, tulad ng mga matatag na tulay na yumuyuko sa bagyo, ay laging malumanay ngunit matatag na ibinabalik ang usapan sa mga mahahalagang katotohanan. Paano protektahan ang mga ruta para sa paglikas ng mga dayuhan? Paano matiyak na ang mga barkong pangkalakalan sa Golpo ay hindi gagambalain? Ang pangako na hindi gagamit ng mga proxy force para palalain ang sigalot sa labas ng mga hangganan, at ang agarang pagtatatag ng isang emergency hotline sa pagitan ng mga kabisera. May mga sandali na ang konsultasyon ay malapit ng bumagsak dahil sa malalim na ugat ng kawalan ng tiwala. Ngunit sa tuwing malapit ng sumabog ang tensyon, ang panig ng Pilipinas ay marahang magdedeklara ng recess. Pinapalitan nila ang mga upuan, inaayos muli ang espasyo, inaanyayahan ang mga delegado na lumabas sa hardin para magkape, o hinahati sila sa mas maliliit na grupo para maglakad-lakad at magbulungan. Lubos nilang nauunawaan ang katotohanan. Ang diplomasya ay hindi lamang mga tuyong argumento sa papel. Ang pinakamataas na sining
ay ang pamamahala sa emosyon ng tao, ang pagpapanatili sa dignidad ng mga bansa, at ang pag-alo sa mga takot na walang sinumang embahador ang maglalakas loob na aminin sa publiko. Nakatanggap si Daniel ng isang naka-encrypt na mensahe mula sa isang source na kasama sa pulong. Ang source ay nagsabi lamang ng isang pangungusap, ang maliit na silid-bisita ng Pilipinas ngayon ay may hawak ng buhay ng kapayapaan sa mundo nang higit pa sa pinagsama-samang lakas ng 12-dosenang mararangyang conference hall. Natigilan siya, lubog sa pag-iisip. Bilang isang bihasang analista, alam niya na ang mga pinakadakilang tagumpay sa diplomasya ay bihirang mangyari sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng kamera. Sila ay laging isinisilang sa mga maliliit na silid, kung saan ang naroroon lamang ay tiwala, sukdulang pasensya at mga taong tunay na nakakaalam ng sining ng pakikinig. Nang matapos ang konsultasyon, walang makasaysayang kasunduan na nilagdaan. Walang sino man ang nagtaas ng kamay na may V sign upang magdeklara ng tagumpay. Ngunit sa isang di-opisyal na pagkakaunawaan, lahat ng paksyon ay yumuko at sumang-ayon sa isang serye ng mga pangkalahatang prinsipyo, at iyon lamang ang kinailangan. Ang time bomb ng lumalalang krisis ay naputulan ng mitsa. Nang gabing iyon, payapa pa rin ang Maynila. Ang takbo ng buhay ay tahimik na dumadaloy. Ngunit sa likod ng tabing ng katahimikan, ang 1,000 taong gulang na lungsod na ito ay naging isang entablado kung saan napilitan ang mundo na matutunan ang isang pangunahing aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging kailangang may kasamang dagundong. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglabas ng sunod-sunod na pagsusuri ang mga prestihiyosong pahayagan at nangungunang strategic think tank sa kanluran, lahat ay may iisang tema. Maraming artikulo ang sumuri sa isang kabalintunaan. Bakit ang isang bansang hindi isang pangunahing superpower, hindi direktang katunggali, at hindi nagtataglay ng nangingibabaw na lakas militar sa gitnang silangan, ay naging isang salik na tinanggap ng lahat ng panig, mas may kredibilidad pa kaysa sa mga higanteng kanluranin. Ipinadala ni Daniel ang kanyang pinakamahalagang artikulo sa kanyang mga editor na may mas matalas na pamagat, ang Pilipinas at ang sining ng tahimik na diplomasya kapag ang mundo ay nalulunod sa kaguluhan, ang bansang hindi nagpapakitang gilas ang nagtatakda ng laro. Sinimulan niya ang kanyang pagsusuri sa isang matalim na paghahambinida. Lahat ng superpower ay may iisang malubhang sakit sa panahon ng krisis. Anuman ang kanilang gawin, kahit na tunay ang kanilang hangarin na tumulong, lahat ng kanilang kilos ay agad na itinuturing na may pansariling interes, ngunit ang Pilipinas ay nasa ibang antas. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng sapat na bigat, sapat na malaki, dahil sa lumalago nitong ekonomiya at pandaigdigang reputasyon upang magkaroon ng bigat ang kanilang boses, ngunit sapat ding magaan upang hindi maramdaman ng mga kausap na sila ay sinasakal sa ilalim ng anino ng pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang artikulo ay sumabog, kumalat na parang apoy sa mga elite na gumagawa ng patakaran sa buong mundo. Isang veteranong iskolar mula sa Washington, sa isang live na broadcast sa telebisyon, ay napabulalas. Nagawa ng Pilipinas ang isang bagay na hindi magawa ng mga kanluraning elite, ang maging isang perpektong tagapamagitan nang hindi binabansagang isang dayuhang nakikialam. Samantala, isang senior researcher mula sa Alemanya ang nag-analisa ng mas malalim ang diplomatikong pagpapakita ng Pilipinas sa gitna ng unos na ito ay ang pagsasama-sama ng kulturang pag-iisip ng Silangang Asya at isang tradisyong mapagmahal sa kapayapaan. Pinahahalagahan nila ang pagpapanatili ng mukha ng kabilang panig, ang paglikha ng mga neutral na espasyo at ang pagbuo ng konsensus sa paraang dahan-dahan ngunit tiyak sa halip na itutok ang baril sa ulo ng kausap at humingi ng agarang sagot. Siyempre, mayroon pa ring mga mapanuring boses. Mga nagtatanong kung hanggang kailan kayang gampanan ng Pilipinas ang papel na ito o kung ito ay isang tsamba lamang. Ngunit kahit ang mga pinakamasamang kritiko ay napilitang lunukin ang isang katotohanan. Walang sinumang henyo ang nakahula na ang Pilipinas ay aangat bilang sentro ng diplomatikong network sa isang krisis na sensitibo at madugo tulad nito. Sa Maynila, sa gitna ng papuri mula sa ibang bansa, ang mga opisyal ng Pilipinas ay walang labis na reaksyon, walang mga banderang sumasalubong, walang mga talumpating nagmamayabang. Tanging ang tahimik na makina ng trabaho ang patuloy na umiikot.
dahil ang mga taong nakaupo sa silid ng negosasyon ay mas nakakaunawa kaysa sinuman. Ang papuri mula sa labas ay parang usok lamang kung hindi ito magiging mga tunay na resulta na magliligtas sa sangkatauhan. Ang pinakakinahanga ng mga elite sa mundo ay hindi sinamantala ng Pilipinas ang pagkakataong ito para batikusin ang sinuman o itanghal ang sarili bilang tagapagligtas. Sa halip, patuloy silang nagpakumbaba, binibigyang diin na ang Pilipinas ay gumaganap lamang bilang tagapagbukas ng pinto, hindi bilang may-ari ng bahay. Ang sukdulang pagpapakumbabang ito ang nag-alis ng baluti sa lahat ng panig na nagbigay sa kanila ng ganap na kapanatagan na makipagtulungan sa Pilipinas dahil alam nilang hindi sila kailanman gagamitin bilang kasangkapan sa politika. Habang binabasa ang mga masigasig na komento ng mga mambabasa sa ilalim ng kanyang artikulo, napagtanto ni Daniel na ang kwentong ito ay lumampas na sa isang simpleng balita. Ito ay nagiging isang bagong klasikong aklat-aralin sa larangan ng internasyonal na relasyon isang buhay na patunay na ang isang middle power na bansa kung marunong samantalahin ang pagkakataon, matalino sa pagpapahayag at tumpak sa pagpoposisyon sa sarili ay may kakayahang lumikha ng mga malalaking alon na nakakaapekto sa mga mahahalagang yugto ng kasaysayan. Isinara ni Daniel ang kanyang laptop at tumingin sa maulap na kalangitan ng London. Dahan-dahan siyang bumulong, marahil matagal nang mali ang pagtingin ng buong mundo sa Pilipinas. At para sa maraming kanluranin, hindi na ito isang eksaheradong pahayag. Sa gitna ng nagiinit na mga pagsusuring geopolitikal, gumawa muli ang Pilipinas ng isang napakahusay na diplomatikong hakbang na may malakas na epekto sa konsensya at makataong aspeto. Ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng seguridad at pribadong sektor, ay nagsimula ng isang malawakang operasyon sa paglikas hindi lamang para sa mga mamamayang Pilipino, kundi pati na rin sa pagtanggap sa mga dayuhan mula sa sentro ng panganib. Sa mata ng marami, ito ay isang pangkaraniwang gawaing konsular lamang. Ngunit ang ikinagulat ng mundo sa Pilipinas ay ang kanilang pagtanggi na mamahagi ng tulong batay sa kulay ng politika. Naglunsad ang Pilipinas ng isang hindi kapani-paniwalang inisyatibo na nananawagan sa network ng mga embahada ng mga bansang magkakaaway na mag-ambagan at magbahagi ng mga yaman sa panahon ng kagipitan. Kung ang bansa ay may mga armored vehicle, mga silungan at mga mapa ng ligtas na ruta ngunit kulang sa tauhan at ang bansa ay may libu-libong tauhan ngunit hindi makaalis dahil sa kakulangan ng paraan, ang Pilipinas ay tatayong tagapamagitan ng hindi humihingi ng anumang medalya. Sa una, ang ideyang ito ay sinalubong ng pagtutol, ngunit kalaunan ay nakatanggap ng di inaasahang masigabong suporta. Sa panahon ng matinding kaguluhan, walang bansang handang ipagkatiwala ang buhay ng kanilang mga tauhan sa kamay ng kaaway. Ngunit handa silang yumuko at tanggapin ang kaayusan sa pamamagitan ng kamay ng isang tagapamagitan tulad ng Pilipinas. At sa gayon, ang Pilipinas ay naging simbolo ng habag na ginagawang posible ang mga kooperasyong tila imposible. Sa Doha, isang diplomatiko ang napaluha habang sinasabi sa kanyang kasamahan, ang Pilipinas ay hindi lamang isang maestro na nauunawaan ang mga kalkulasyon ng mga gobyerno, kundi lubos din nilang nararamdaman ang takot ng mga pamilyang sumisigaw na nais lamang makabalik ng buhay sa kanilang mga tahanan. Ito ang hiyas na pinakinis ni Daniel at isinama sa kanyang pangalawang pagsusuri. Inilantad niya ang isang katotohanan. Hindi ikinulong ng Pilipinas ang kanilang papel sa mga silid pulungan na may aircon. Sa halip, inabot nila ang kanilang kamay sa putik at dugo ng krisis upang iligtas ang buhay ng mga tao. Ito ay nagbigay sa diplomasya ng Pilipinas ng isang maningning na moral na aura, isang malinaw na kaibahan sa mga bansang magaling lamang magsalita sa entablado ng United Nations, ngunit mabagal kumilos kapag kailangan na. Isang larawan ang mabilis na kumalat sa social media sa buong mundo. Mga diplomatang Pilipino, basang-basa ng pawis ang mukha na mahinahong ginagabayan ang mga pamilya ng mga biktima mula sa iba't ibang bansa patungo sa mga evacuation flight. Walang mga malalaking slogan, walang mga dramatikong aksyon para makakuha ng simpatya. Tanging mga kamay na kumikilos ng tiyak at konkreto. Ang maliit na larawang iyon ay naging isang malaking simbolo na nagpapatunay sa mundo na ang Pilipinas ay hindi naglalaro ng diplomasya para lamang sa pambansang dangal, kundi buong puso silang kumikilos upang bawasan ang pagdurusa ng sangkatauhan.
Sa loob ng isang tensyonadong silid pulungan sa Maynila, isang mataas na opisyal ng Pilipinas ang pumalo sa mesa at diretsahang sinabi sa kanyang mga tauhan, "Kung patuloy tayong magsasalita tungkol sa katatagan ngunit magbubulag-bulagan sa mga inosenteng taong nalulunod sa gulo, ano ang pinagkaiba natin sa mga politikong walang ginawa kundi magbatuhan ng putik?" Ang pangungusap na iyon, na parang kuryente, ay sumasalamin sa buong pilosopiya ng diplomasyang puno ng pagkatao ng Pilipinas. Ang diplomasya ay hindi isang tuyong agham sa pagitan ng mga gobyerno, kundi ang sining ng pag-aalaga sa buhay ng tao sa gitna ng apoy ng mga laro ng kapangyarihan. Habang lumalalim ang krisis sa Iran, lalong naging mahalaga ang papel ng Pilipinas. Nagising ang buong mundo at napagtanto na lahat ng pagsisikap sa pagbuhos ng pera at armas ay magiging walang kabuluhan kung ang mga ordinaryong tao ay itatapon sa apoy ng desperasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang wika ng sabay ang wika ng estratehiya at ang wika ng sangkatauhan, napayuko ng Pilipinas ang sangkatauhan. Humanga sila hindi lamang sa talas ng isip ng mga Pilipino, kundi dahil sa gitna ng madugong labanan para sa kapangyarihan. Hindi kailanman kinalimutan ng Pilipinas ang isang katotohanan. Lahat ng krisis ay nagsisimula sa tao at dapat ding magtapos para sa tao. Pagkatapos ng unang tensyonadong konsultasyon, agad na binuksan ng Pilipinas ang pangalawang round ng dialogo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat at may halong panganib ang hangin. Inilantad ng mga ulat mula sa Iran ang isang katotohanan. Ang kapangyarihan ay nagkakawatak-watak at nahahati sa maraming armadong grupo. Kasabay nito, ang mga lobo sa labas ay nagsimulang maghasa ng kanilang mga pangil. Inihahanda ang senaryo ng pagpasok upang paghati-hatian ang bansa kung biglang magkaroon ng pagbabago ng rehimen. Ilang kapangyarihan ang umuungol. Nais na agad ayusin ang mga tuntunin ng paghahati habang ang iba ay desperadong nais panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon hanggat maaari. Dahil dito, ang silid pulungan sa Maynila sa pangalawang round ay puno ng amoy pulbura ng pagdududa mula pa sa simula. Maraming kinatawan ang pumasok na may malamig na mukha, nagbibitaw ng mga hindi nakatagong banta na handa silang umalis kung gagalawin ng kabilang panig ang kanilang mga ipinagbabawal na teritoryo. Ang hangin sa silid ay nagyelo, kaya't kahit na gumagana ang air conditioning, tumutulo pa rin ang malamig na pawis sa noo ng marami. Nang ang negosasyon ay opisyal na mapunta sa isang pagkapatas, ang tunog ng pagtatalo ay huminto. Umatras ang panig ng Pilipinas. Hinayaan ang nakamamatay na katahimikan na bumalot sa silid bilang isang pagsubok sa nerbiyos. At pagkatapos, ang negosyador ng Pilipinas ay nagsalita sa isang malumanay na tinig, isang pangungusap na wala sa anumang script o inihandang dokumento. Minsan, ang desperadong pag-agaw at pagpilit na hubugin ang hinaharap ayon sa ating nais ay nagre-resulta lamang sa isang katapusan kung saan wala na tayong hinaharap na huhubugin pa. Natahimik ang buong silid. Ang pangungusap na iyon ay matalas na parang isang espada, hindi direktang tumusok sa dibdib ng sinuman, ngunit hinubaran nito ang tunay na anyo ng lahat ng nakaupo doon. Nagbibigay ang Pilipinas ng isang napakatinding babala. Kung magpapatuloy kayo sa pagiging padalos-dalos, gamit ang dahas para agawin ang teritoryo ngayon, bukas ang buong istruktura ng rehiyon ay sasabog at magiging abo, at wala nang matitirang upuan para sa sinuman upang pamahalaan ang panganib. Parang isang himala, pagkatapos ng pangungusap na iyon, ang mga maiinit na ulo ay lumamig. Ang mayabang na tono ng mga higante ay nagsimulang bumaba. Agad na sinamantala ng Pilipinas ang pagkakataon, naghain ng isang bagong prinsipyo, ang pagbuo ng isang pansamantalang Code of Conduct para sa yugto ng transisyon. Ang focus ay hindi ang pakikialam kung sino ang mamumuno sa Iran, kundi ang pagtatakda ng mga pinakamababang pulang linya na dapat sundin ng lahat. Halimbawa, ganap na pagbabawal sa pagpopondo sa karahasang tumatawid sa hangganan, hindi pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at pagpapanatiling bukas ng mga ligtas na koridor para sa pagkain at gamot. Ang pinakamahusay na bahagi ng diskarte ng Pilipinas ay hindi nila pinilit ang mga panig na pumirma sa isang pangkalahatang kasunduan na may legal na bisa dahil alam nilang marami sa mga tusong naroroon ay hindi pa handa. Sa halip, hinati-hati ng Pilipinas ang panukala sa maraming nababagay na antas. May mga antas na di formal na memorandum lamang, habang ang iba ay mga di-opisyal na pangako sa pamamagitan ng isang tagapamagitan.
Ang diplomasyang tulay na ito ay napakatalino dahil pinahintulutan nito ang bawat bansa, kahit ang pinakakonserbatibo, na makilahok sa isang tiyak na antas nang hindi natatakot na batikusin ng kanilang media o mga kalaban sa politika dahil sa pagsuko. Si Daniel, nagising buong gabi habang sinusubaybayan ang bawat pintig ng negosasyong ito, ay nagsimulang manginig nang mapagtanto niya ang lalim ng karunungan ng Pilipinas. Ang kanyang nasasaksihan ay hindi lamang kasanayan sa pakikipagtawaran. Ito ay isang diplomatikong likas na talino, isang sandata na hindi maituturo ng anumang aklat sa Harvard. Ito ay ang kakayahang basahin hindi lamang ang mga kasinungalingan, kundi pati na rin ang katahimikan, ang paggalaw ng mga kalamnan sa mukha, ang putol-putol na paghinga, at ang mga takot na nakatago sa likod ng matigas na maskara ng politika ng mga bansa. Nanginginig siyang nagsulat sa kanyang kuwaderno. Ang Pilipinas ay hindi lamang nakikipagnegosasyon batay sa mga patakaran at polisiya. Sila ay nakikipagnegosasyon sa ego, sa pagmamataas at sa paranoia ng mga kapangyarihan. At iyon ang dahilan kung bakit sa sandaling ang karit ni kamatayan ay nakatutok na sa kanilang mga leeg, ang mga bansa ay kusang loob na nagbubukas ng kanilang puso sa Maynila higit sa anumang mayabang na kabisera sa mundo. Habang lalong nagkakawatak-watak ang Iran, lalong sumisikip ang bangungot sa enerhiya sa lalamunan ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi lamang ito tungkol sa pagtalon ng presyo ng langis, kundi pati na rin sa pagbagsak ng tiwala sa merkado ng insurance para sa pagpapadala, ang pag-alis ng mga pamumuhunan, at ang panganib na ang mga imperyo ay magmadaling magpadala ng militar upang mangagaw ng impluensya na hahantong sa isang malawakang digmaan sa rehiyon. Nauunawaan ng Pilipinas na kung titingnan lamang ang krisis na ito sa pamamagitan ng lente ng politikal na labanan, mawawala sa kanila ang kalahati ng puso ng laro. Dahil sa malupit na mundo, ang enerhiya ang dugo na bumubuhay sa sangkatauhan at ang gitnang silangan ang baga na nais hawakan ng bawat superpower. Dahil dito, binago ng Pilipinas ang direksyon, nagbukas ng isang multi-track na dialogo na walang katulad kasama ang maraming bansang Muslim at mga higante sa enerhiya. Gumamit sila ng isang napakakumbabang wika na may sukdulang paggalang sa pambansang dangal ng rehiyon. Ang diplomasya ng Pilipinas ay hindi kailanman nagpakita ng pagmamataas o pagtuturo sa gitnang silangan kung ano ang dapat gawin, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga Amerikano o Europeo. Sa halip, mapagkumbaba nilang iminungkahi ang kanilang pagnanais na maging tagapag-alaga ng tarangkahan na tumutulong protektahan ang isang espasyo ng katwiran sa gitna ng pagputok ng bulkan ng puot at panggigipit sa politika. Ang pinakamalaki at pinakanakakatakot na hamon para sa Pilipinas ay ang maglakad sa isang manipis na alambre. Kailangan nilang panatilihin ang tiwala ng kanluran habang tinitiyak na hindi mararamdaman ng mundo ng Islam na sila ay ginagawang mga sakripisyong piyesa. Bukod pa rito, kailangan din nilang pakalmahin ang kanilang mga higanting kapatid sa Asya tulad ng Tsina at India, mga halimaw na uhaw sa enerhiya. Ito ay isang nakamamatay na paglalakad sa alambre. Isang maling hakbang o salita lamang at ang buong dangal at kredibilidad ng bansa na itinayo sa loob ng isang siglo ay magiging abo. Ngunit sa halip na sumugal sa pagpili ng panig, ginamit ng Pilipinas ang isang napakahusay na kasanayan sa wika na iniaakma ang kanilang mga salita sa bawat kausap. Sa kanluran nagsalita ang Pilipinas sa wika ng mga teknokrata, tinatalakay ang katatagan ng pandaigdigang merkado at pagpigil sa pagkalat ng ekstremistang karahasan. Sa mundo ng Islam, nagsalita ang Pilipinas sa wika ng kapatiran, pinupuri ang dignidad, ang kabanalan ng soberanya at ang tungkuling protektahan ang mga kababayan. Sa mga kasosyo sa Asya, nagsalita ang Pilipinas sa wika ng mga negosyante, binibigyang diin ang pagpapanatili ng daloy ng supply chain at seguridad ng mga ruta ng langis. Hindi ito pagkukunwari o dobling pamantayan, ito ang tuktok ng empatiya. Ito ay ang kakayahang maunawaan na ang pinakamalalim na takot ng bawat bansa ay magkakaiba. At kung nais bumuo ng isang pinagkasunduan, hindi maaaring pilitin ang iba na magsalita ng iyong sariling wika. Dapat magsimula sa pamamagitan ng tahimik na pakikinig sa sigaw mula sa kaibuturan ng puso ng kabilang panig. Napahanga si Daniel sa pagtatanghal na ito.
Inihambing niya ang kakayahang umangkop ng diplomasya ng Pilipinas sa isang sirkero na naglalakad sa isang alambre na nakabitin sa isang bangin sa gitna ng bagyo nang walang anumang safety net. Ngunit matatag ang kanyang mga hakbang na parang bato dahil lubos niyang nauunawaan ang balanse sa loob ng kanyang sarili. Sa isang nakakagulat na panayam sa pandaigdigang telebisyon, isang veteranong eksperto mula sa Pransya ang nagbigay ng isang pahayag na tumatak sa kasaysayan. Walang mga baril ang Pilipinas para pilitin ang mundo, ngunit ginagamit nila ang kapangyarihan ng paglikha upang panatilihing nakaupo ang mga magkakaaway na panig sa isang nakapirming espasyo. At sa mga madugong krisis na tulad nito, ang kapangyarihang iyon ay napakahalaga. Ang Maynila ay tahimik na umangat bilang isang sangandaan ng tiwala ng sangkatauhan kung saan nagtatagpo ang mga agos ng diplomasya, enerhiya at seguridad ng rehiyon. Walang matatayog na pahayag na nagbansag sa Pilipinas bilang sentro ng mundo, ngunit lahat ng kapangyarihan ay masunuring tumitingin sa Maynila bilang isang malinaw na katotohanan. At sa manipis na alambre sa pagitan ng karangalan at kabiguan, sa pagitan ng malamig na merkado ng kapitalismo at ng mga luha ng mga buhay, patuloy na lumakad ang Pilipinas na nag-iwan sa buong mundo na namamangha at nagtatanong kung saan hinasa ng arkipelagong bansang ito ang sining ng pamamahala sa kaguluhan. Habang ang mundo sa labas ay nagkakagulo sa pangalan ng Pilipinas, sa loob mismo ng bansa, milyon-milyong mamamayan ang mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang kanilang kabisera ay may pasan-pasang misyon na baguhin ang ikot ng mundo. Dahil karamihan sa mga matitinding labanan ng isip ay nangyayari sa likod ng mga pintong may soundproof, sa mga lihim na memorandum na ipinapasa, at sa mga bulungang pagpupulong na hindi kailanman maaring ipalabas sa telebisyon. Ang kabalintunaang ito ang lalong nagpagulo sa isipan ng mga dayuhang akademiko. Desperado nilang hinahanap ang formula na ginamit ng isang bansang dating tahimik upang pandayin ang kadena ng tiwala na nagtali sa mga nag-aalab na hayop. Sa mga prestihiyosong unibersidad sa Europa at mga makapangyarihang think tank sa Amerika, sunod-sunod ang mga pribadong kumperensya upang lamang maunawaan ang tinatawag na Filipino Diplomatic Instinct o ang sigla ng diplomasyang tulay na malaya at nagsasarili. May mga nagsasabing ito ay resulta ng libu-libong taon ng madugong kasaysayan ng paglaban sa mga mananakop upang mapanatili ang kalayaan. Mayroon namang naniniwala na natutunan ng Pilipinas ang sining ng pagkakasundo mula sa kanilang panloob na kulturang pampolitika at sa kanilang mahalagang papel sa ASEAN. Mayroon pang mga iskolar na nagsasabing ito ay isang agham ng kaligtasan na nagpapanatili ng dignidad. Lumiko rin si Daniel mula sa pagiging isang reporter patungo sa pagiging isang mananaliksik na dalubhasa sa pambihirang pangyayaring ito. Natuklasan niya ang isang kakaibang katangian ng Pilipinas sa sistema ng internasyonal na relasyon. Hindi sila naghahasik ng takot at galit tulad ng mga superpower na mahilig gumamit ng dahas. Ngunit hindi rin sila minamaliit bilang isang mahinang bansa. Nakatanim sila sa isang perpektong gitnang posisyon. Higit pa rito, nagtataglay ang Pilipinas ng isang nakakatakot na kakayahang kontrolin ang ritmo ng entablado. Hindi sila nakikipag-agawan sa spotlight. Kapag nararamdaman nilang ang kanilang presensya ay masyadong nagniningning at maaaring makasapaw sa mga superpower, agad silang umatras sa anino. Kapag napapansin nilang ang katahimikan ay nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan at kamatayan, agad silang nagsasalita upang iwasto ang sitwasyon. Ito ay isang kasanayang nangangailangan ng napakaraming impormasyon mula sa paniktik, isang malamig na pag-iisip at isang nag-aalab na pambansang pagmamalaki. Isang nangungunang analista mula sa Canada ang nagbuod sa pangyayaring ito sa isang nakakayanig na pangungusap. Ang dahilan kung bakit maraming kapangyarihan ang bigo sa diplomasya ay dahil lagi nilang inaasam na maging bida sa dula ng kasaysayan. Samantalang ang Pilipinas ay nagtatagumpay dahil handa silang umatras at maging tagapamahala ng entablado upang bigyan ng pagkakataon ang ibang aktor na umarte at mapanatili ang kanilang dignidad. Nang ilabas ang pahayag na ito, agad itong naging pinakasikat na sipi sa buong mundo sa linggong iyon. Ngunit sa gusali ng DFA sa Maynila, ang piling koponan ng Pilipinas ay patuloy na nagtatrabaho na parang walang anumang papuring naririnig. Isinasantabi nila ang lahat ng pambobola mula sa labas dahil ang gulo sa Iran
ay isa pa ring bombang maaaring sumabog anumang oras at ang mga marurupok na kasunduan na kanilang nakamit ay maaaring mabasag na parang kristal. Ngunit may isang teorema na permanenteng nakatatak sa kasaysayan. Hindi lamang tumitingala ang mundo sa Pilipinas, kundi ginagawa na nilang aklat-aralin ang Pilipinas. Pinag-aaralan nila kung paano ang isang bansang walang budget sa depensa na katumbas ng buong Europa, walang malalaking aircraft carrier at hindi kailanman gumagamit ng baril para manakot ay naging isang mahalagang salik sa isang krisis na humuhubog sa ating panahon. At marahil, ito ang isang pambihirang sandali ng kaluwalhatian sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang isang bansa ay hindi nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng mga bangkay sa larangan ng digmaan o pakikipag-unahan sa armas, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay sa isang sukdulang katotohanan, ang kahinahunan, ang katahimikan, at ang makataong karunungan ang siyang pinakamakapangyarihang sandata na may kakayahang baguhin ang buong mundo. Isang gabing maambon sa mga lansangan ng Maynila, ang patuloy na pag-ulan na karaniwan sa rehiyon ay tila hinuhugasan ang ingay ng lungsod. Ngunit sa loob ng tanggapan ng delegasyon ng Pilipinas, ang mga naka-encrypt na telepono ay walang tigil na tumutunog. Sunod-sunod ang mga tawag mula sa gitnang silangan, mula sa malamig na Europa, mula sa mga kapangyarihan sa Asya, at mula sa mga punong tanggapan ng mga internasyonal na organisasyon. Lahat sila ay nanginginig na nagtatanong ng iisang mahalagang tanong. Mayroon pa bang kahit kaunting puwang para sa negosasyon? Ang tanong, bagamat parang simple, ay ang huling pintig ng puso ng krisis. Kung ang sagot mula sa Maynila ay wala, bukas ang mundo ay opisyal na papasok sa isang pinakamalupit na digmaang panrehiyon sa modernong kasaysayan. Ngunit kung ang sagot ay mayroon pa, lahat ng maiinit na ulo ay makakahanap ng dahilan upang pigilan ang pagkalabit sa gatilyo. Nauunawaan ng mga diplomatang Pilipino ang bigat ng gabing iyon. Ang mga lihim na ulat mula sa iba't ibang dako ay nagbabala kung walang anumang senyales ng pagpapakalma na ilalabas ngayong gabi, bukas, sa pagbubukas ng merkado ng pananalapi. Ang takot ay sisira sa lahat ng talaan at ilang mga ekstremistang grupo ang nagpasya ng pindutin ang pindutan para sa isang paunang pag-atake. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos ang koponan ng Pilipinas upang lumikha ng isang obra maestra ng diplomasya na tinawag na Tacit Agreement. Hindi ito isang formal na kasunduan, hindi nangangailangan ng anumang selyo o lagda. Ito ay isang pangunahing pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magkakaaway na panig na sa gabing ito, walang sino man ang papayagang tumawid sa pulang linya ng kamatayan. Sa buong gabing maulan na iyon, ang mga opisyal ng Pilipinas ay naging mga konduktor ng isang malaking orkestra na sila mismo ay hindi kailanman lumitaw sa ilalim ng ilaw ng entablado. Nagpadala sila ng mga mensahe, pinakinis ang bawat salita, inalis ang mga terminong maaaring magdulot ng galit. Inayos nila ang mga nasirang linya ng komunikasyon at matapang na pinutol ang mga salitang maaaring sumabog sa mga pagsisikap para sa kapayapaan. Ang sining ng negosasyon sa pinakamataas na antas na ito ay parang trabaho ng isang manguukit ng kristal. Kailangang gamitin ang mga kamay upang hawakan ang pinakamatalas at pinakamarupok na material sa mundo. Halos 3 ng umaga, isang lihim na mensahe ang bumasag sa tensyon, galing sa isang makapangyarihang kabisera sa gitnang silangan. Ilang minuto pagkatapos, isang tugon mula sa Europa. Pagkatapos, isang pagtango mula sa mga malalaking kasosyo sa Asya. Ang nilalaman ng mga mensahe, bagamat hindi magkakatulad, ay nagbahagi ng iisang punto ng kaligtasan. At sa gayon nagsimulang pandayin ng Pilipinas ang isang banal na wika upang pakalmahin ang lahat. Walang salitang tagumpay, walang salitang kabiguan, lalong walang anumang salita na nagtuturo kung sino ang nagsimula ng apoy. Tanging mga salitang nagpapahiwatig ng pansamantalang pagpipigil, pagprotekta sa mga pangunahing institusyon, at pangakong hindi puputulin ang mga linya ng komunikasyon. Nang ang di-formal na dokumentong iyon ay na-encrypt at ipinadala pabalik sa mga sentro ng kapangyarihan, ang mga daliring nakahanda ng pumindot sa mga pindutan ng missile ng mga superpower ay tila natigilan. Ang buong sangkatauhan na mahimbing na natutulog ay walang kamalay-malay na sa isang silid na maliwanag sa Roxas Boulevard. Ilang dosenang Pilipino ang nagbubuhat sa bigat ng buong mundo upang hindi ito mahulog sa bingit ng katapusan. Si Daniel, na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata,
ay nakatutok sa screen ng kanyang computer sa gitna ng gabing maulap sa London, hindi nangahas na kumurap. Bagamat walang malaking anunsyo na lumabas, sa pamamagitan ng kanyang kutob, naramdaman niyang nagbabago ang daloy ng enerhiya. Ang mga index ng merkado sa hinaharap ay unti-unting tumaas at naging matatag. Ang tono ng mga balita mula sa mga ahensya ng gobyerno ay nagsimulang bumaba. At ang mga embahador na kaninang hapon ay puno ng galit ay biglang gumamit ng mga salitang nagbubukas ng pinto. Iyon ang lihim na senyales na ang obra maestrang Tacit Agreement na hinubog ng mga kamay mula sa Maynila ay gumana. Nang gabing iyon, walang malakas na palakpakan na umalingaw-ngaw. Walang mukha ng sinumang diplomatang Pilipino ang lumabas sa pabalat ng Time Magazine. Ngunit sa kasaysayan ng tahimik na diplomasya, iyon ay isang maningning na gabi kung saan muling inukit ng Pilipinas ang isang katotohanan upang maiwasan ang isang mapanirang sakuna. Minsan hindi kailangan ng sangkatauhan ang mga talumpating yayanig sa mundo. Ang kailangan lamang ng sangkatauhan ay mga taong marunong yumakap sa pagkawasak, alagaan ito upang hindi ito tuluyang mabasag bago sumikat ang araw. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa Manila Bay, pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pagod, ang kapaligiran sa dose-dosenang mga kabisera ay nagbago ng 180 degrees. Bagamat ang gulo sa Iran ay naroroon pa rin, hindi pa rin ganap na tumitigil ang pagdanak ng dugo at ang daan patungo sa pagbawi ay malabo pa rin. Ang takot sa isang pandaigdigang pagbagsak ay matagumpay na naiwasan. Ang merkado ay tumugon ng may maingat na optimismo. Ang mga mapanirang tono ng mga bansa ay unti-unting napalitan ng tahimik na pagmumuni-muni. At ang pinakamahalaga, ang mga hotline para sa negosasyon ay hindi naputol. Iyon lamang ay sapat na para ang buong mundo ay yumuko at suriing muli ang kapangyarihan ng Pilipinas ng may lubos na kaseryosohan. Sunod-sunod na naglabas ng mga malalalim na pagsusuri ang mga malalaking media outlet. May tumawag sa Pilipinas na tagapamahala ng balanse sa anino, may nagpuri sa kanila bilang tagapaglikha ng imposibleng kapayapaan. Ngunit ang pinakapopular na titulo ay nakapaloob sa dalawang salita, ang tiwala. Iyon ang pinakamahalagang diamante sa mapanlinlang na mundo ng diplomasya. Dahil lahat ng kaalaman, lahat ng pera o lakas militar ay magiging basura lamang kung walang tiwala bilang pundasyon. Si Daniel ay lumabas sa isang primetime na programa sa telebisyon sa Europa. Tinanong siya ng host ng isang matalas na tanong, "Ginoo, ang pambihirang pag-angat ba ng Pilipinas sa pagkakataong ito ay isang makasaysayang tsamba?" Ngumiti siya, umiling, at sumagot ng may matatag na tinig, "Walang puwang para sa tsamba dito." Ito ang bunga ng isang paaralan ng diplomasya na diniligan ng dugo at luha upang mahubog sa loob ng mahabang panahon. Nauunawaan ng Pilipinas ang isang katotohanan. Ang pagiging isang tagapamagitan ay hindi nangangahulugang isusuko mo ang iyong pambansang paninindigan. Sa halip, nangangahulugan ito na dapat kang magkaroon ng bakal na disiplina upang hindi hayaang lamunin ng iyong sariling ego ang pagkakataong makahanap ng daan para mabuhay ang iba. Ang kanyang napakagandang sagot ay agad na ginawang mga viral clip na kumalat sa lahat ng social media platform sa buong mundo. Inilarawan nito ng buong linaw ang isang bagay na naramdaman ng milyon-milyong tao ngunit hindi nila mailagay sa salita. Ang Pilipinas ay hindi aksidenteng napunta sa tamang panahon para maging bayani. Sila ay naghasa, nagsanay at matiyagang naghanda para sa papel na ito sa loob ng maraming dekada ng napakatahimik na walang sinumang superpower ang nakaamoy. Sa Maynila, nagsimulang bumuhos ang mga papuri sa anyo ng mga lihim na personal na sulat, mga direktang tawag mula sa mga pinuno ng estado at mga mensahe ng pasasalamat mula sa maraming kabisera. Gayunpaman, ang koponan ng mga diplomatang Pilipino ay hindi nagbukas ng champagne para magdiwang. Alam nila ang malupit na laro ng diplomasya. Mahirap buksan ang pinto ng kapayapaan, ngunit mas mahirap pa itong panatilihing bukas. Ngunit ang gulong ng kasaysayan ay tuluyan ng umikot. Sa mata ng buong mundo, nagbago na ang Pilipinas. Hindi na sila isang bansang yumuyuko lamang upang mapanatili ang balanse sa maliit na sulok ng Timog Silangang Asya upang maiwasan ang bagyo. Ang Pilipinas ngayon ay isang espiritual na puwersa na may kapangyarihang manipulahin at baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa isang mas malawak na entablado. Gamit ang isang pilosopiya ng negosasyon,
na salungat sa kayabangan ng mga superpower, hindi gumagamit ng dahas, hindi gumagamit ng parusa, hindi nananakot gamit ang mga barkong pandigma. Sila ay simpleng nakinig sa kaibuturan ng sakit, naramdaman ang pinakamalalim na damdamin ng kalaban, at napakabihirang magsalita. Ngunit kapag nagsalita sila, tumatama ito sa puso. Hanggang sa huli, ang mayabang na mundo ay napilitang yumuko at aminin. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi isang himala o isang murang pampulitikang panlilinlang. Minsan, ang isang pambihirang bansa ay hindi kailangang yanigin ang mundo sa pamamagitan ng mga dagundong na pumupunit sa kalawakan. Kailangan lang nilang marahang iabot ang kanilang kamay upang pigilan ang mundong ito na mabasag sa araw na lahat sila ay handa ng magtulakan sa bangin. Ang sandaling iyon lamang ay sapat na para itala ng kasaysayan ng sangkatauhan ang pangalan ng Pilipinas gamit ang pinakamaningning na gintong tinta. Maraming linggo pagkatapos, habang ang mga abo ng krisis sa Iran ay nag-iwan pa rin ng mga malalalim na peklat at bahagyang napigilan ang kaguluhan, ang mga epekto nito sa politika, ekonomiya, at seguridad ay hindi pa rin bumibitaw sa sangkatauhan. Sa mga malalaking lungsod sa buong mundo, ang mga tao ay nabubuhay pa rin sa takot. Sinusubaybayan ang bawat maliit na pagbabago dahil walang sino man ang maglalakas loob na ipusta ang kanilang buhay na hindi na muling sasabog ang bomba. Ngunit sa gitna ng alikabok, may isang katotohanang nagniningning bawat araw. Hindi na kailanman maglalakas loob ang mundo na tingnan ang Pilipinas nang may pagmamaliit tulad ng dati. Sa mga nangungunang forum, sabay-sabay na sinuri ng mga pinakamahuhusay na isip ang kaganapan sa Pilipinas bilang isang dakilang case study sa lakas ng diplomasya ng isang middle power. Tumango sila at inamin na ang bagong panahon ng sangkatauhan ay hindi na eksklusibong kokontrolin ng mga dagundong ng ilang mayayamang superpower na may maraming baril. Maaari itong hubugin at iligtas ng mga bansang may hawak ng sining ng paghilom ng mga pagkakaiba. Sa wakas, nakarating si Daniel sa Maynila. Nais niyang personal na masaksihan at langhapin ang hangin ng lungsod na ito na tila tahimik, ngunit kamakailan lamang ay naging sentro ng dialogo ng buong mundo. Dinala siya ng taxi sa mga lansangang nababalot ng hamog ng gabi. Ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa mga lumang puno ng akasya. Nakita niya ang mga ordinaryong tao na kumakain sa mga pansiterya sa gabi. Ang usok ay pumapailan lang. Ang mga baso ng malamig na inumin sa tabi ng daan ay puno ng tawanan. Ang tubig ng luk ay payapang umaalon. Ang mga makasaysayang gusali ay nananatiling tahimik. Hindi alintana ang pagbabago ng panahon. Wala ni katiting na bakas sa payapang tanawin na iyon na nagpapahiwatig ng amoy ng isang sentro ng kapangyarihang pampulitika na puno ng mga kalkulasyon. At marahil, sa sandaling iyon, natagpuan ni Daniel ang kasagutan sa kanyang palaisipan. Nagtataglay ang Pilipinas ng isang walang hanggang kapangyarihan, hindi dahil pinipilit nilang maging dakila, kundi dahil ang bansang ito, matapos dumaan sa napakaraming madugong digmaan, ay mas nakauunawa kaysa kanino man sa halaga ng kapayapaan. Nauunawaan nila ang halaga ng kahinahunan, ng pagpapanatili ng dignidad ng kaaway, at ng kakayahang mamuhay ng may pagpaparaya sa kabila ng mga pagkakaiba. Ang dating itinuturing ng mundo na kabagalan at pag-aatubili ay naging isang katatagang hindi matitinag. Ang dating tinutuya bilang katahimikan ay naging sining ng pag-unawa sa puso ng tao, at ang dating kinukutya bilang paglalakad sa alambre ay naging tanging salbabida upang ang mga magkakaaway ay patuloy na makaupo at magkaharap sa isa't isa. Sa kanyang pinakamahalagang artikulo, isinulat ni Daniel ng buong puso, nang ang Iran ay nasa bingit ng pagkawasak, ang buong mundo ay natigilan sa sining ng diplomasya ng Pilipinas. Hindi dahil may mahikang tungkod ang Pilipinas para pawiin ang lahat ng problema, kundi dahil natuklasan nila ang isang katotohanang kinalimutan ng mayabang na kanluran. Kapag ang mga missile, aircraft carrier, at lakas militar ay naging mga bagay na walang silbi, ang tanging natitira upang pagdugtungin ang basag na mundo ay ang tiwala, isang tiwalang itinanim sa pamamagitan ng pasensya at habag sa bawat maliit na kilos. Hating gabi na sa 1,000 taong gulang na kabisera. Si Daniel ay nakaupo, pinagmamasdan ang mga makinang na ilaw ng lungsod na sumasalamin sa tubig ng lok, tulad noong unang gabing siya ay napasok sa kwentong ito. Ngunit may isang malaking pagkakaiba ngayon. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, mayroon na siyang ibang pag-unawa. Ang isang bansang nagpapakita ng katahimikan ay maaaring hindi dahil sila ay duwag o walang sasabihin,
kundi dahil sila ang mga maestro na nakakaalam na ang mga salitang may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng sangkatauhan ay dapat lamang bitawan sa pinakaperpektong sandali. At sa pinakamatinding unos ng dekada, binitawan ng Pilipinas ang mga salitang iyon sa tamang oras, sa tamang lugar na nagligtas sa lahat. Ang mundo ay hindi lamang simpleng humahanga sa isang henyong henerasyon ng mga negosyador na Pilipino. Ang mundo ay tumatanggap ng isang sampal ng katotohanan, isang dakilang aralin ng ika-21 siglo na ang katahimikan ay hindi kailanman isang tanda ng kahinaan. At minsan, ang bansang may kapangyarihang baguhin ang takbo ng mundo na muling hubugin ang buong planeta ay ang bansang hindi kailanman nagbubukas ng bibig upang ipagmalaki ang sariling kadakilaan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtingin ng buong sangkatauhan sa Pilipinas ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Dahil sa pinakamadilim na araw, nang ang mga imperyo ay nagtututukan ng baril at umuungol bilang mga hari, ngumiti ang Pilipinas at pinili ang katahimikan, ang talas ng isip at ang sining ng diplomasyang tulay upang marahang maging pangalang pinakapinupuri sa buong mundo.